pinapagiba ka coffee o gigibain na itong masakit sa mata na resort dyan sa Chocolate Hills dyan po sa Bohol. Pero hati ang opinion ng taong bayan dyan. Kasi nabigyan pala ng business permit itong mga to na mag-construct. So kung ikaw yung may-ari ng lote, may titulo eh. Diba? May permit ka mula sa munisipyo, ano mang kinakailangan permit, nakuha mo yan. So ang assumption, pwede ka mag-construct. Gumastos ka ng milyones para mag-construct nitong resort na to, and then igigibain, ipapagiba. At syempre, yung lote mo, hindi mo na magagamit dyan. So kung ikaw ay may-ari, kawawa ka. Sabi ng ilang netizens, di ba? Hati yung reaction dyan. Bakit kasi binigyan ng gobyerno? Bakit binigyan ng LGU ng permit yan kung bawal naman pala? Di kawawa dito yung may-ari. Yan ang sinasabi sa ilang argumento. On the other hand, napakaraming netizens naman na nagsasabi, in the first place, hindi kayo dapat nag-construct dyan. Di ba? Kasi, ano ito Chocolate Hills ito Hindi nyo dapat sinira yan. Ang problema ngayon, hindi na lang pala Captain's Peak ang questionable. Maging yung ilang structures dyan, kasi naglalabasan na May mga struktura din dyan na kinakailangan na rin gibain. Sa mahabang panahon, nagiging tourist site na rin itong mga to. Tama, kung ano yung rules na i-apply mo dito sa Captain's Peak, ganun din dapat yung rules na i-apply mo doon sa ilang mga structures na nadyan. Nagsalita po ang Department of Environment and Natural Resources na ito daw po ay gigibain. So medyo marami ang kumakampi dito sa may-ari ng resort na to, parang naglahong na parang bula itong milyones na investment nila dito, no? Kasi bakit nga naman, nabudol talaga siya dito Kasi kung nagkaroon man ng chiching dyan, lagayan dyan sa mga opisyal para makapag-issue ng permit in the first place, mali yung prosesong pinagdaanan, di ba? So, isa din yun sa sigurong disadvantage, no? Tama, consequence ng maling proseso na pinagdaanan. Anyway, nasa balita ng Cebu Daily News, DNR Chief, illegal structures in Chocolate Hills must be removed. Ang tanong dyan, ano ibig sabihin ng illegal? Kapag walang permit, illegal yan. Yung problema, itong Captain's Peak may permit. Pasok mo siya doon sa definition ng illegal? Yan ay isang malaking usapin pa. Di ba? Nako, titindi pa ka-coffee itong discussion na ito. Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga has asserted that illegal structures dyan po sa Chocolate Hills must be removed to maintain its status as the first global geopark declared by the United Nations in the country. Ako, kung tatanungin, dapat hindi nagkaroon ng construction dyan, di ba? She said, Bohol must adhere to certain standards for development. Loizaga made this statement while inspecting structures such as the contentious Captain's Peak Garden and Resort within the Chocolate Hills. She stressed the need for rehabilitation of such sites to preserve the geopark's integrity. Marami din kasi dyan mukhang pera mga official mukhang pera di ba? Nadadaan sa suhol kaya nagkaganyan-ganyan tuloy yan Damay-damay tuloy ngayon. She was accompanied by Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos, whose separate investigation would look into the culpability of officials who allowed these structures to be built inside a protected landscape. Correct. Abalos and Loizaga first inspected Captain's Peak Garden in Barangay Canmano, Sagbayan Town. Ang problema dyan, ba't yung inisyo ng permit, di ba? Teka, hanapin ko yung balita na yan. May permit ang Captain's Peak. Sa mga probinsya din kasi mahirap din matukoy kung ano ba to, tama ba itong ginagawa niyo, tama ba yung proseso? Kasi minsan di ka na rin magbe-verify lalo na kung halimbawa ikaw yung may-ari ng lote, minsan ayaw mo ma-stress, sige, magbigay ka na lang dyan para hindi ka na maabala dyan. Ikaw, sa tingin niyo, ano sa tingin niyo? Agree ba kayo na ipasara yan, ka-coffee? Kasi may pinapanood din ako, hati yung opinion nila. Kasi kung ipapasara mo yan, dapat may konkretong plano ka na dyan. Kasi halimbawa, gibain mo yan. Di ba medyo malawak yan Gibain mo yung structure na yan. Kalat-kalat yung mga bato dyan. Di ba mas lalong pumangit yung tingnan. So kailangan may sunod na plano dyan, i-restore yan. Paano tambakan ulit yan ng mga lupa, lagyan ng mga berde, taniman o kung ano man. Dapat malinaw yung restoration na projects dyan. Ang tanong dyan, babayaran ba ng gobyerno, ng LGU ng Bohol, itong may-ari ng lote? Kasi kung may titulo yan, nagbabayad yan ng buwis taon-taon ka-coffee, binabayaran niya yan. O paano yan? May refund ba yan? O babayaran ba siya dyan dahil hindi niya na magagamit yung resort niya, yung lupain niya, yung nag-gastos siya sa construction. So yan yung mga concerns ng taong bayan dyan. Kayo ba? Kung tatanungin kayo,
Agree ba kayo dyan na gibain itong Captain's Peak na to? Kasi una, binigyan ng permit. Kasi kung titingnan natin, technically, ang may pagkukulang din dito ay ang LGU. Diba? Nadamay itong may-ari. At sabi nga ng kapatid, kapitan kasi ng barko itong may-ari, no? Pinaghirapan niya rin yan, itong investment na yan. Pero yun na babalik pa rin tayo doon sa konsepto na hindi tama yung pinagdaan ng proseso. Kasi tinan mo itong balita na yan. Chocolate Hills Resort granted building permit by LGU, even sans ECC. Binigyan ng permit para makapag-construct dyan. Si Department of Environment and Natural Resources Secretary Antonio Yulo Luzaga on Friday said the owner of the resort built within the vicinity of Chocolate Hills in Bohol was never issued an Environmental Compliance Certificate or ECC by the Environmental Management Bureau. Wala itong ECC. Ito ka-coffee, careful kayo ha. Pag bibili kayo ng lote, di ba may developer, nag-alok sa inyo, di ba? May binibentang lote. Punta kayo doon sa lote. Importante, physically makita nyo yung lote na yan. Tingnan nyo, baka may mga nakatayong bahay. Pag may mga nakatayong bahay, most likely, wag nyo nang bilhin yan. Kasi baka hindi nyo mapaalis yan, di ba? Gulo pa yan. Another problem pa yan, yung pagpapaalis ng mga informal settler doon sa lote na yan. Pangalawa, tingnan ninyo kung may nakapaskil doon. Tarpaulin lang yan ka-coffee Kasi pinagmamalaki ng mga developer yan. Tarpaulin yan, ito yung tinatawag nating ECC, Environmental Compliance Certificate. Ang problema ng maraming developer, laging ito, yung ECC. Halimbawa, may de-develop silang isang lugar. Mahirap kasi kumuha nitong permit na yan. Yung iba kasi dami pang puno, hindi mo pa pwedeng ma-develop yan. So ang mangyayari niya, dahil hindi mo alam wala palang ECC yan, binili mo yan o nagma-monthly bayad ka dyan, kasi pre-selling, di ba? After 5 years, saka mo makukuha. Wala palang ECC. Paano kung ma-decline yung ECC na yan? Sayang yung binayad mo, di ba? Kasi may ibang developer, syempre mga gahaman din yung ilang developer, hindi nila sasabihin na wala pa itong ECC permit. So pag naghanap kayo ng lupa, tanong nyo agad, yan ba ay may ECC permit na? Ibig sabihin, pwede nang i-develop yan kapag na-issuehan na yan ng ECC permit. Yung iba kasi, gusto lang, may monthly natatanggap sila, tapos sasabihin nila, inaayos na yung ECC permit. Ang tanong nga dyan, paano kung ma-decline? Hindi ma-approve yung ECC permit na yan. Hindi talo ka, di ba? So hanapin nyo lagi ito. May ECC permit ba yan? Kasi ito, wala. However, the owner of Captain's Peak Garden and Resort still obtained a building permit and subsequently a permit to operate from the Sagbayan Municipality. Ito, pwedeng na chiching-chiching-chiching na lang yan, di ba? Nagka-chiching-chiching-chiching na lang dyan, nagkabayaran na dyan para makakuha ng permit. Pero itong mahirap na ito, itong permit na ito, yung ECC. We discovered that the building permits started to be issued in 2020. Uy, panahon ni Digong to Indefinitely, walang ECC at that point. And subsequently in 2022. So tuloy-tuloy ang construction nila because they actually had a building permit from the local government habang wala pang ECC, sabi ni Loizaga. Secondly, they were also granted a business permit, and so what we need to do is to work very closely with the local government units kasi kung sino ang binibigyan ng business permit, then kailangan naman sana na i-confirm na may tamang permiso. Chiching, nadaan lang yan dyan. DNR Undersecretary for Field Operations and Environment Juan Miguel Cuna explained that the resort owner obtained a resolution from the Protected Area Management Board o PAMB endorsing the project in 2020. Ayan, meron clearance mula sa PAMB. So kung ikaw ay may-ari, sa tingin mo, confident ka, you have all the documents, sige, proceed na tayo dyan. Pasok na ng millions dyan, invest ka na dyan, laki ng gastos dyan. Paghakot pa lang ng mga materials laki ng naubos sa kanya dyan. Ang problema kasi dyan, may mga abusado din kasi ng official Ang problema, yung iba rin naman, ng mga may-ari, ayaw mo na ma-stress, sige, mag-abot ka na lang. Kesa di ba, mapalaki yung losses mo. Papatol ka na lang doon, which is it's not the proper way. Tulad lang ito, di ba, gigibain. Kawawa rin yung may-ari, di ba? Pero on the other hand, hindi rin naman dapat isakripisyo yung kagandahan nitong natural resources na ito dahil sa isang may-ari. Likely, bas-bas din yan ni Duterte, sabi ni Dean of the Tower. 2020 nangyari. ELCD, tama ka Coffee yan, na ganyan din ang kapatid kong Seaman, binili niya, always nga yan na verify maigi yung naloko sila. Yung ECC na yan, malaking bagay yan ka-Coffee. Tingnan niyo doon sa lote. Usually, may tarpaulin yan. Nakalagay yan sa board. Maganda na may security yung lote, no? Tapos, andun yan. Makita niyo yung papel na yan ka-Coffee. Hanapin niyo yan sa developer niyo. Kung kayo may binabayaran monthly, kasi ginawa ko rin ito sa mga kaibigan ko na nagbabayad sila monthly ng lote, no? Tinanong ko, meron na ba sila nitong permit na to?
itong ECC permit na yan. Yung isa sabi, after 3 years daw magkakaroon na kasi pinaprocess na. Paano nga kung ma-disapprove? Paano yung nabayad mo for 3 years, di ba? Lugi ka. So, careful. Bibili kayo ng lote, lalo yung mga OFW, naku, nabibiktima madalas yan. Hanapin nyo muna. May ECC permit na ba yan mula sa DENR? Sayang ang pera pinaghirapan, di ba? Kung hindi mo rin matatayuan dahil hindi ka allowed. Kung idaan mo sa chiching and ma-discover, di gibain din yan, kawawa ka rin. Panahon ni Dutae, palakasang system talaga dyan. Sara resign, sabi ni Sara resign. Actually, si Maharlika nadulas dito Kasi akala niya, panahon ni PBBM, sabi niya, itong gobyerno kasi, itong administrasyon na ito yan mga palusot, hindi niya alam, panahon ni Digong. Yan, bumalik sa kanya. Penoy Balot, noong una pa, ano ibig sabihin mo dito, Penoy Balot, ha? Bakit hindi pinatigil? Na panahon ni Panahon ni Digong, hindi pinatigil. Mona ironic, ka-coffee kailan magre-resign si Fiona Dutae? I don't think magre-resign. Huwag puro chat-chat gawin nyo, sabi ni Henry Laglario. Van Payne, hello sa inyo kay Romeo Alyabasen. Bakit ngayon lang nalaman kung kailan matagal nang nagawa sa kalang nalaman samantalang taon na ata binilang niya na nakatayo. Hindi ba alam ng mayor dyan? Yun nga Romeo kasi nga, chiching. At kailangan niya may managot dyan. Kailangan ma-investigahan niya. Anyway, sige. Bilis natin 1 hour na tayo naka-live stream. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong gabi ng Biyernes. Nasa Facebook po kayo. Click lang po yung like or follow kung sa Facebook. Kung nasa YouTube kayo, click lang po ng subscribe. And kapapasok sa atin ngayon, Timberplay na lang po kayo. Thank you sa mga sumama sa akin ngayon. Yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, happy viewing po sa inyong lahat. Di ko man kayo may isa-isa dyan. Kay Rolando Tika, happy viewing po sa inyo. Kay Michelle Mitch, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng kapapasok lang sa atin. Magandang gabi po sa inyo at ingat po kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig. Kay Chris Aguila, again, thank you po sa inyo. At kay Evie Soriano, maraming salamat po sa inyong pakulay for tonight. Bye-bye everyone. Good night.